So ito po yung assurance. Ano man pala yung panalangin natin at kapartner natin ng Holy Spirit, minsan umuugol lang tayo. Pero ando doon yung ating pagtitiwala na ang nag-i-intercede sa atin ng Holy Spirit, inaayos niya yung prayer natin kung ano yung kailangan natin. At yun ay dinidinig ng God the Father at yun ay tunay na inaabot sa bawat sa atin. Praise God. Kung kailan, timetable ng Diyos yun, hindi sa atin. Minsan, instantly, binibigay ng Panginoon. Minsan, it takes a while. Alam naman natin si Abraham, di ba? Pinangakuan sila na magkakaanak ni Sarah, pero it takes them ilang years? 10 years bago sila nagkaanak. Just imagine, pagka ganun, siguro titignan na ni Abraham yung sarili niya. Lord, medyo nalalaos na ako ha. Itong asawa ko, medyo tumatanda na rin, magkakaanak pa rin ba to? Why? Kasi tinitignan natin yung sarili natin, nakalimutan natin na binigyan tayo ng Holy Spirit to accomplish whatever God has assigned to us. Kaya yun yung partnership na kailangan natin. Without the Holy Spirit, we will be lost. Useless ang buhay natin. Kaya nga siya ay binigay sa atin ng Diyos upang maging maayos ang ating buhay. And along with that, ito po yung nangyayari sa atin na tunay nga na nagkakaroon tayo ng success at victory sa buhay natin because the Holy Spirit intercede on our behalf. So next, number 2, He is in it with you. So pagka tayo pala ay nasa testing stage, na trial stage, kasama natin ang Diyos in it. He is in it with it. So ano man yung dinadaanan natin, yan ay kasama sa proseso ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Joseph, ikaw ay itataas ko. Pero nyo, itataas ha. Kailan? During the times of famine, kagutuman. So, lahat ng dinaanan ni Joseph, palagay ko malulungkot kung isang ordinaryong Kristiyano lang. Pero ang hinawakan niya, pangako mo to, Lord, sa akin. Kaya ano man ang dadaanan kong pagsusubok, pipilitin kong makayanan to sapagkat alam ko na pinangako mo to sa akin. At marami pong nagdaan na trial kay Joseph. Nakulong siya, halos patayin siya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa balon. Lahat yun ay kasama sa plano ng Diyos sa kanya sapagkat God is creating someone who will lead a nation. At ang pinakamataas na posisyon na nilagay ng Diyos kay Joseph, siya po ay second in command sa Pharaoh. Kaya just imagine, siya may control na lahat ng bagay. So anong effect ito kay Joseph? Nung makita siya ng kanyang mga kapatid, hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. Sabi pa nga niya sa kapatid niya, huwag kayong magalit sa mga sarili niyo. Yung mga ginawa nyo ay plano ng Diyos para ako ay makarating sa ganitong kalagayan na magkaroon tayo ng mga pagkain sa buong kapuluan na ito. So nakita mo yung humbleness ng heart ni Joseph. Why? Kasi alam niya na ang Diyos ang tunay na tumawag sa kanya. Pag tinawag ka ng Diyos sa isang mission, anuman ang dadaanan mo, magiging masaya ka sapagkat at the end of that mission, alam mo na hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen. Praise God, palakpakan natin ng Panginoon. Meron po ako napanood na true story. Alam ko wala sa sinihan to. Ang title po, The Impossible. Kung may nakapanood na sa inyo, napakagandang istorya. Ito po yung nangyari sa Thailand. Yung nagkaroon ng tsunami. So pagka nakita natin yung tidal wave, ganun din po magpala ang Panginoon. Pag pinakawalan na ng Lord yung kanyang tsunami sa atin, walang power ang impyerno para pumigil nun. Yun ay darating at darating sa atin. Amen? Sapagkat idiniklara ng Diyos, that blessing is for you. Kaya walang sino man nakapagpipigil nun. Kaya kung nasaan ka ngayon sa stage ng life mo, just continue trusting God. Sapagkat ang Diyos natin, dalawang bagay ang hindi pwedeng gawin. Hindi siya pwedeng mag-lie o magsinungaling, at hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang ipinangako sa iyo. Dalawang bagay. Kaya yun ang assurance natin. Lord, salamat! Kaya nakakalungkot yung Kristiyano, laging hihingi ng hingi. Hindi raw ganun. Kailangan, Lord, hindi ko makakalimutan nung first time na pinagaling mo ko, na malala ang aking karamdaman. At itong sakit ko ngayon, simple na lang ito kung ikukumpara ko rin. Kaya alam ko, Lord, na kaya mo pa rin akong pagaligin sa oras na ito. Woo!
Praise God.